So this is the time that Adele and Journey, my sister, will gonna visit us here in Vietnam. Hindi makahintay si Faye, kasi sa sobrang excited niya makita si Adele. So ayan na, lumabas na sila, and Faye hindi niya maintindihan kasi sobrang tagal lang hindi nagkita. Kaya ayan, na-amaze ako na nakita ko si Adele. Sobrang pretty niya. As in, ang takad pa. Mas matangkad pa sa akin. And then, ang ganda-ganda talaga niya. Last ko siya nakita is, hindi pa kami magkasing height. Ayan, nag-request ako sa kanila na magdala ng malunggay from Philippines. Kasi nahirapan ako maghanap ng malunggay dito sa Vietnam. And then yung kapatid ko na si Journey, nagpabili din ako ng mga Filipino foods. Kasi ibebenta namin dito. Nagpabili ako sa kanya ng mga 5 kilos na, ano ba yun? Yung bulad sa tawag namin sa Bisaya. Bulinaw. Favorite ni Faye yung bulad, yung tuyo. Kahit araw-araw yan, partner niya ng rice, hindi yan siya magsasawa. Nagdala din ng kapatid ko ng sabon. Nagpadala ako from Pinas kasi marami akong reservation dito sa Vietnam. And then, yun, nagustuhan ng mga client ko dito. Kaya, next time, mag-reserve ako. So, dinala namin sila sa restaurant na katabi sa labas lang ng tinitirhan namin. So, first time nilang mag-try ng Vietnamese food. Lalo na si Adele at nagustuhan talaga niya. Nagmamotor pala kami dito sa Vietnam. Dito lang ako nakakamotor na wala akong driver's license. Wala akong driver's license. Minsan dinadala ko, minsan hindi ko siya dinadala. Pero actually, yung driver's license ko is expire na siya. Kasi ang tagal kong hindi nakauwi ng Pinas. Sa bahay, sinabi ko sa kapatid ko na lutuan niya kami ng cookies. Sabi ko, gawan mo kami ng cookies kasi favorite ni Faye, hindi masyadong matamis. Huwag masyadong maraming choco chips kasi ayaw ko ng masyadong matamis. Binabaon ni Faye yung cookies sa school kasi gustong-gusto niya talaga. Partner niya yung cookies at saka yung Yakult. Araw-araw yun. Si Adele pala, ang galing na magbisaya. Na-amaze ako. Sabi niya one time sa amin, "Hulat sa!" Ang kulit ni Pipita. Gusto niya laging kalago si Adele. Ito namang isa nakukulitan na. Kasi nga, miss na talaga niyan si Adele. Para bang hindi na makatulog sa kakahintay na makita siya. Sayang din yung ibang tourist spots, hindi ko sila nadala kasi laging umuulan. Tapos laging baha every time na sunduin ko si Faye. Na-stuck kami doon sa Taojen kasi baha talaga hanggang tuhod. Kaya timing yung pagpunta nila. Hindi maganda yung weather. Natutuwa ako kay Adele kasi nautusan ko siya. After kumain, sabi ko, "Adele, after mong kumain, kailangan mo siyang ilagay sa sink." Yun naman, sinusunod naman siya ni Faye. And then, nautusan ko din siyang maghugas ng pinggan at magtapon ng basura. Kaya good girl talaga tong si Adele. Yeah. One day before siya umuwi ng Pinas, sabi niya sa akin, "Tita, who's gonna help you when I'm not here anymore? Who's gonna help you to throw garbage and then wash the dishes and then help you hang the clothes?" I said, "No more, Del. Maybe Faye when she's not busy or during weekend she can help me. But I would be very happy if you will stay longer with me and you can help me more. But what can I do?" Kaya sad face kaming dalawa. Don't worry, Adele. We'll see each other again and very, very soon uuwi kami. And bye!